Blessed morning at panalangin ng magandang panahon kasi tag-ulan ngayon tayo binabagyo naway ligtas ang lahat, maging maayos ang lahat sa ngalan ng ating Panginoon. So sa umagang ito ay pag-usapan natin itong pagpapakain ng 4,000. Tingnan natin kung ano ang obserbasyon, okay? Kasi ang mga apostol, mas nakita natin na paalisin kaysa harapin yung issue. Ano bang pinaka-issue dito? Nahabag si Jesus sa mga tao dahil 3 days na silang magkasama at walang makain. So, gusto ni Jesus na pakainin sila. Kaya lang, ang problema, ano bang pinaka-problema? Walang pagkain. Okay. And then, sabi ng mga apostol, anong sinabi ni Jesus na ayaw niyang paalisin na hindi sila busog? Ano ba ang sagot ng mga apostol? Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito? Walang tindahan doon. Take note. Kahit sa ibang gospel, yung feeding of 5,000 people, ang response din doon ng mga apostol ay kahit 200 denaryo ay hindi makakasapat sa lahat ng taong ito. So, ganun ang kanilang reaction. Panginoon, pauwi na natin yan. So, nakalimutan natin na ang Diyos, nakalimutan ng mga apostol na si Jesus ay makapangyarihan. Imagine, He is the source of everything. Kahit anong sasabihin ni Jesus, mangyayari yan. Okay? So, anong ginawa ni Kristo? Siya'y nagpapasalamat sa Diyos, nagpuri, and then pinagpira-piraso niya at doon nagkaroon ng multiplication at nakasapat. Meron pang sobrang 7 baskets. Now, isa yan sa mga dapat nating tingnan. Okay? Maging tayo sa pagdating ng out of resources. Okay? Nag-alala tayo. Okay? Para bagang hindi natin naisip na may magagawa ang Diyos sa mga crisis situation. Kapag naubusan ka ng pera, manalangin ka sa Diyos, bibigyan ka ng opportunity. Okay? At alam natin na hindi natutulog ang Diyos sa mga taong nagsasaliksik at naghahanap ng kanilang mga pangailangan. So pagdating ng out of resources, nalulungkot ang tao saan makahanap ng kanyang mga pangailangan. So dito sa verse 34, ano bang pinapakita ni Jesus? Ipinapakita ni Kristo na ang Diyos ay abundant supply. Okay? Hindi naubusan ng Diyos, mga kapatid. Sa paningin natin, walang-wala tayo. Sa paningin ng mga apostol, saan sila makahanap ng pagkain dahil nasa ilang sila. Nakalimutan nilang in just a word, kayang mag-exist yung pangangailangan ng tao, yung opportunity ng tao. So ang Diyos ay source ng lahat, abundang Panginoon. He is the source of everything. Kaya nagkaroon ng multiplication ang 7 tinapay at ilang maliliit na isda dahil may authority ang Diyos sa lahat ng bagay. Kahit sa pera, may authority ang Diyos dyan. Ang panahon lang natin, binigyan tayo ng free will. Paano makamit yung ating pangailangan. Kaya yung tao nagtatrabaho para magkaroon siya ng kanyang resources. Pero kung walang-wala na talaga, yan, ang Diyos is a source. Okay, mga kapatid. Kaya sa magandang interpretasyon natin, nakakain ang lahat at nabusog ang lahat at may sobra pa. Ganyan ang Diyos. Ganyan kasagana ang Diyos sa lahat. Huwag nating kalimutan yan. Nahihirapan lang tayo dahil, yun nga, parang hindi pa masyado nating kilala ang Diyos. Sa Old Testament, nung nagreklamo itong mga Israelita kay Moises na puro na lang daw mana sa langit yung kinakain nila, gusto naman nila ng karne. Although naggalit si Yahweh dyan dahil reklamador itong mga Israelita, pero nagpadala pa rin ang Diyos ng pugo. Ayan, sila'y nakakain lahat. Ang sabi nga ni Moises, kahit yung dala-dala nilang hayop ay hindi kayang i-provide sa 600,000 katao. And then sabi ni Yahweh kay Moses, meron ba kung hindi kayang gawin sa daigdig na ito, Moses? Magandang yan.
Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo, sa pangangailangan mo, kapatid? Okay, ano ba ang problema? Hindi nauubusan ng Diyos ng mga pangangailangan ng tao. The problem is, nakalimutan nating may magagawa ang Diyos sa pangangailangan ng tao. Huwag niyong kalimutan yan. Mahirap man sa pananaw natin, pero sa Diyos hindi yan mahirap. Kasi may control sa lahat ng bagay. Ang nature lang kasi natin ngayon ay hinayaan tayo ng Diyos na hanapin yung pangailangan natin, yung mga resources natin. Pero kung wala ka nang maisip, merong Diyos, mga kapatid. Parang mga apostol baga na, pauwiin na natin yan. Wala namang tindahan dito eh. Nakalimutan nilang andon kasama nila ang Diyos sa ilang na yon. He is a God provider. Okay? Ang tanong, bakit kinakapos pa rin ang tao? Anong problema? Ang Diyos ay mayaman na Diyos. Nangangako din ang Diyos sa mga taong naghahanap ng pagpapala. Pero ang tanong, bakit kinakapos pa rin ang tao? So ito yung pag-usapan natin. Madalas ito ang problema natin kaya tayo kinakapos. Take note, nangangako ang Diyos sa tao. At kung nasunod natin ang pamantayan ng Diyos, yung kasi ang problema eh. Hindi natin nasunod ang pamantayan ng Diyos, kaya madalas tayong kinakapos. Kung nasunod natin siya, sumusunod tayo sa kalooban niya, pagpapala ang pangako ni Jesus. Okay? Huwag natin kalimutan yan. Nangako ang Diyos, kapag nasunod natin ito, mga pagpapalang ibibigay niya. Kay Matthew 6:33, diba napaka-well known itong, seek first the kingdom of God and all things shall be added unto you. Well known yan na gospel, Matthew 6:33, na dapat higit sa lahat ay bigang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Yon, unahin muna natin yon. Bago ang lahat, unahin natin ang Diyos. Araw-araw, unahin mo ang Diyos. Bago ka kumain, bago ka mag-isip, unahin mo muna ang Diyos. Manalangin ka muna. Magnilay-nilay, kahit 10 minutes man lang. Okay? At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, yan. Huwag mong kalimutan ang Diyos, yung kalooban ng Diyos. And then kung nagawa mo yan, anong pangako niya? Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Imagine na, ibibigay sa atin ang lahat ng mga bagay. Kung inuuna natin ang Diyos, and then yung pamumuhay natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, then sabi niya, ibibigay ang lahat ng mga bagay na ito. Okay, meron ding sinabi si Malakias 3:10. Nangako ang Diyos dito eh. 'Di ba? Bubuksan ng Diyos ang bintana ng kalangitan. Take note, bubuksan ng Diyos ang mga bintana, hindi lang isa. Ang mga bintana ng kalangitan at ibubuhos niya ang kanyang pagpapala kung dadalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan nito. Kasi sa Old Testament, ni-required ni Yahweh na magbigay ng 10% para sa templo ng Diyos, para sa mga gawa ng Diyos, para sa mga workers ng church, sa tahanan ng Panginoon para magkaroon ng kaayusan. Ang pangako ni Yahweh dito sa Malakias 3:10, bubuksan niya. Bubuksan niya ang bintana ng kalangitan at ibubuhos. Kung titingnan natin, kung tapat ka sa Diyos at masunurin, marami pang pagpapala at opportunity. Kaya ano bang sinabi pa doon? Hindi lang yan, hindi niya padadalhan ng salot ang inyong mga pananim. Sa Old Testament kasi mga pananim ang ng tao noon. Ngayon kasi business, trabaho na. Siguro kung nauuna natin ang Diyos and then sumunod tayo sa pamantayan ng Diyos, yung 10% wag niyong kalimutan yan, yung pledge. Kasi doon din nabubuhay yung mga manggagawa ng Panginoon. Yung mission at gawain ng Panginoon ay doon napunta yung 10% ninyo. Nangako si Yahweh dito na sa panahon na ginagawa, binigay ninyo ng buong buo ang para sa Kanya. Di ba sabi nga ng Synoptic Gospel na ibigay ang para kay Caesar and then ibigay naman kung ano ang nararapat, kung ano ang para sa Diyos. Now kung nagawa natin yan, ano ang pangako ni Yahweh dyan? Walang salot. Walang mga problema, walang mga nakakasira sa sitwasyon ng buhay ng tao.
Okay? Isa yan sa mga proteksyon. Imagine na protektado ka at masagana ka kung nasa pangangalaga ka ng Panginoon. Ang tanong, protektado ka ba? Maraming pangyayari sa buhay. Minsan problema, mga pagsubok na yung kayamanan natin, doon din natin ginagastos. Parang doon din na napunta lahat yung mga pinaghirapan natin. Kasi hindi mag-long last ang source natin kung walang basbas sa Diyos. Yan. Kahit malaking biyaya man yan, kapag hindi talaga walang basbas sa Diyos, napakadaling mawala. Parang napakabilis maubos yung mga pera natin. Ginagastos agad. Nakasahod mo lang isang araw na, wala na. Okay? Kasi nga, hindi natin naibigay yung 10% para sa Diyos. Yung 90%, yun lang ang may karapatan ang tao. That is Old Testament. Pwede nating i-apply yun dahil maka-Diyos naman yun na pamantayan. Di ba? Wala namang problema kung susundin mo yun kasi utos din yan ng Diyos. At sa panahon na nasunod mo yan, may pangako din ang Diyos, protection. Bubuksan niya ang mga opportunity. Kaya kung nawalan ka trabaho ngayon, marami pang opportunity kapag nasunod mo ang pamantayan ng ating Panginoon. So anong pinakamagandang implication ng ating ebanghelyo? Okay? Dapat talaga ang tao ay laging nakaugnay sa Diyos. Kasi kung nasa premises ka ng Panginoon, di ba? Gaya ni sabi ni Kristo, nahahabag ako sa mga taong ito dahil 3 days na silang kasama natin. Then nung naubusan na sila ng pagkain. So, nag-iisip ang Diyos ng provision na yung pangangailangan mo, akong bahala sa iyo. Kaya yung mga taong laging kasama ang Diyos sa mga pangangailangan ninyo, Diyos ang bahala sa inyo. Hindi natutulog ang Diyos, hindi nagbulag-bulagan ang Diyos sa mga pangangailangan ninyo. Kung ikaw ay, ito yung sabi ni Matthew 6:33, kung inuuna natin lagi ang Panginoon, Diyos ang bahala sa pangangailangan mo. So isa yan sa mga magandang implikasyon na dapat talaga ang tao ay laging nakaugnay sa Diyos dahil magagawa niya lahat ang mga si Jesus nagsabi nito, ibibigay niya lahat ng mga bagay na ito sa panahon na nauna natin siya at nasunod natin yung kalooban niya. So pangako niyan, hindi naman nagsisinungaling ang Diyos Marami na mga taong nagpatutuo niya na talagang ipinibigay ni Yahweh ang kanilang pangangailangan. Hindi lang yung milyon. Kasi nag-expect tayo ng maglingkod ako sa Diyos para may milyon. Hindi po yun. Kasi alam ng Diyos na kapag ang tao ay pera na lang. Lumihis Sa Old Testament, ang daming mga taong lumihis. Dahil, yun nga, nakamit mo na lahat mula sa Diyos and then dahil parang sabi mo, komportable ka na, iniwanan mo na ang Diyos. So, nawala din ang lahat. Sa Proverbs 22:4, ang paggalang ninyo, ang pagsunod ninyo kay Yahweh, at ang kakumbabaan ninyo ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. Agree ba kayo dito? Totoo naman sa panahon na inuuna natin ang Diyos, ang kayamanan kasi hindi lang pera, mga kapatid. Ano ba yung kayamanan na hindi nauubos? Yung kalakasan, kayamanan yan. Maganda sa tao na malakas siya lagi, walang sakit. Gusto nyo bang magkasakit? Ang daming gastos niyan. Yun ay kayamanan mula sa Diyos, yung malakas ka, malusog ka, mapayapa ang pag-iisip mo, kayamanan yan. Yung maalam ka, kayamanan din yan. So, ang pera, kasunod na lang yan, secondary na lang yan. Pero ang totoong kayamanan ay yung karunungan mo, yung kalakasan mo, at yung maging mapayapa sa buhay. So, yun ay isa sa mga kaloob mula sa Diyos, mga kapatid. Take note, ang pagkakakilala mo sa Diyos ay malaking biyaya yan. Paano naging biyaya yon? Dahil, alam niyo kung may Diyos ka, gaya ng gospel natin, nahabag si Jesus, sabi niya, pakakainin ko sila. Hindi pwedeng umalis silang gutom. Yan, di ba? Kung tayo na sa Diyos, hindi hayaan ng Diyos na umalis kang nanlulupaypay, puno ng problema, puno ng pinagdaanan. Tatanggalin niya ng Panginoon dahil nasa Kanya ka. Yan, maganda yon. Yung pagkakakilala mo sa Diyos ay malaking biyaya
mag-aani ka ng mga pagpapala at kabutihan sa Kanya. Yung opportunity lang, maganda na yan. Magandang biyaya na yan. Nawalan ka ng trabaho ngayon dahil maka-Diyos ka, nagkahanap ka muli, nagkaroon ka muli. Nawala na naman, nagkaroon muli. Kung kilala ka, maalam ka, mapagkatiwalaan ka, maraming opportunity yan. Lalo na pag kilala ka sa komunidad ninyo. Di ba? Sa Proverbs 3:10, sa gayon, ang kamalig mo ay laging aapaw. Yan. Sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Yan. Sino ba yung natutuyuan na? Wala ng bigas, wala ng tubig. Marami tayong tubig sa Pilipinas. Okay? So, sa Deuteronomy 28:1-2, kung susundin lamang ninyo si Yahweh, gagawin niya kayong pinakadakila at mapapasa inyo ang mga pagpapalang ito. Sa Old Testament, ang daming pangako si Yahweh sa mga Israelita. Okay? Ay nga, nag-impose talaga ang Diyos ng batas. Kapag nasunod niyo ito, mapanatili yan sa inyo. Kapag hindi niyo nasunod yan, mawawala yan sa inyo. Ganun lang kasimple. Ganun ang nature ng ngayon. Kapag na-manage natin ng maayos, mapanatili ang biyayang iyan. Pero kung nagkaroon ka lang ng kasaganaan, nakalimutan mo na lahat, yan. Talagang mawawala din yan, mga kapatid. Kaya dapat maging wais talaga ang tao. Minsan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na i-test yung ating kalooban. For example, binigyan ka ng biyaya ngayon. And then, yun, lumihis sa Diyos. Ay talagang walang protection yan. Maganda na kung ang tao ay nananatili sa Diyos, and then pinagpala ng Diyos, nananatili ka pa rin, yun, mananatili sa inyo ang lahat ng biyayang ito. Dahil di ba? Sa gayon, ang kamalig mo ay laging aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So yun ang provision na kayang ibigay ng Diyos sa tao. Sa panahon na nauna natin siya, okay, Matthew 6:33, na kung nabigyang halaga natin ang kaharian ng Diyos, ang Panginoon, at namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos, sabi niya, ibibigay sa inyo ang lahat. Napakagandang pangako yan. So, kailangan lang sundin ng tao ang pamantayan ng Diyos. Yan, para mapanatili ang biyaya. Kung sundin natin ang daigdig, ayun, maraming mga nangyayari na minsan nakakalungkot yung pinaka-ending. At doon mo na na-anticipate yung mga bagay-bagay nung wala na, nung ubos na. So dapat maging wise talaga ang tao at na-anticipate niya na pwedeng mawala ang lahat kung walang basbas mula sa Diyos. Okay? Amen? In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us profess our lives in faith.